Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So kagabi nga po ay may nakita tayong post ng ABS-CBN na yung nilalaman po ng post na yon ay nag-send daw ng letter ang Malacanang patungo sa COMELEC. Na yung nilalaman po ng letter na yon ay tila bagang humihingi ng opinion sa COMELEC kung ano yung masasabi ng COMELEC doon sa term sheeting bill. Pero bago yan mga idol ay bigyan pansin lamang po natin itong nag-comment doon sa ating post. Ito po yung kanyang comment. Comment ni Victor Panta HY8BT. Ito po, Sir, paano mo malaman na ibeto ni Pangulo ang HB ng BSKE? Halimbawa, hindi ibeto ng Pangulo, please wag ka na mag-vlogger. Kasi yung mga content mo, puro haka-haka na lang. Anong klaseng vlogger to? So yung tanong niya, paano ko daw malaman na ibeto ni Pangulo? Kasi haka-haka ko lang daw po yun. So, yan po ay hindi ko po haka-haka. Sino itong nag-comment? Si Sir Victor Panta. Kung sinasabi ko man po na posibleng ibeto ng ating pong Pangulo, ay hindi po galing sa akin yon. Yan po ay narinig ko mismo doon sa sinabi ni Senator Coco Pimentel. So, si Senator Coco Pimentel po, yung nagsabi na posibleng ibeto, hindi po ako. Kay Senator Coco Pimentel po yon galing. Ito po, mas mabuti pa panoorin natin alang-alang po sa mga ngayon lamang makakapanood ng bidyong ito. Lalo na dito kay Sir Victor. Ito po, panoorin mo ng mabuti para hindi mo ako masabihan ng haka-haka. Ito po, panoorin po ninyo, lalo na doon sa bandang dulo. Ito. Sir, other issue, pabor ka ba doon sa panawagan ni election lawyer Romulo Macalintal na i-veto daw sana ni Presidente yung ipinasa ninyo na proposed bill para doon sa postponement ng barangay at SK election, and at the same time yung nagtakda ng mas mahabang term ng barangay at SK election? Kasi daw meron nang nangyari noong 2023 yung case of Macalintal versus COMELEC. Kasi ang bago kasing idea rito, if i-fix sa 4 years ang term of office ng barangay officials at umpisahan na doon sa mga nahalal noong 2023. So plus 4, 2027. So necessarily since 2027, necessarily yung election sa December 2025, dapat ma-move na yun sa 2026. 7. Para maging 4 years nga. Basta ang main idea, ipapako na natin sa 4 years ang term ng barangay officials. Tanong, kailan natin umpisahan yun? Umpisahan na natin dun sa mga nahalal ng 2023. Kasi abnormally short yung kanilang term 2 years lang So gawin ng 4. So, nasa sa presidente na yun kasi the power to veto is with the president. So nasa sa kanya ngayon yun. But sa mata ko, hindi naman ako nag-object dun sa bill na ito. Sa tingin ko justifiable. Ito naman yung isang example na isang example ito ng mga tignan mo. Consciously, at the time na pinasa namin, number one, hindi kami consciously nagpasa ng unconstitutional law. Sa tingin namin, constitutional. Pwede kaming magkamali sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na ibito ng presidente. Diba? What's the point? Diba? Nagpasa ka ng batas na sana ibito. So, let it be the decision of the president. Ang ano ko lang, nag-attend lang ako nung last LEDAC nandun ako
At ang alam ko, Postpone. ang gusto ng presidente, ituloy. Tuloy, itong barangay. So, whose will prevail? Sino ba ang may last touch in lawmaking? You need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? So, sorry nang stand ni Presidente during the LEDA. Yan ang narinig ko. Ituloy. Ituloy. So, nandun yung possibility na i-veto? Nandun ang possibility na i-veto. Nandun ang possibility na i-veto. So, ayun po mga idol at mga bayan, malinaw po na nasasagot yung tanong po nitong si Sir Victor Panta na kung paano ko daw malalaman o paano ko nalaman na ibeto ng Pangulo yung panukalang batas. So, nalaman ko po yon doon sa sinabi ni Senator Coco Pimentel na posibleng ibeto ng ating Pangulo yung panukalang batas. So, iwan na natin yon. Dito tayo mag-focus sa post ng ABS-CBN. Ito po yung post nila kagabi. Palace asks COMELEC comment on bill postponing BSKE. Malacanang has sent a letter to Commission on Elections or COMELEC asking it to comment on bill postponing the barangay and Sangguniang Kabataan elections this year, according to Chairman George Garcia. In an interview with reporters shortly after the NBank, Garcia emphasized that even if the Commission's comments were sought to decision on the matter is still with President Ferdinand Marcos Jr. May natanggap tayong sulat mula sa Malacanang. Pino-forward sa atin ang mismong panukalang batas tungkol sa pag-i-extend ng termino ng BSK, sabi ni Garcia. Humihingi sa komisyon ng comment. Ano ang masasabi ng COMELEC tungkol sa panukalang batas na yan? Katatanggap lang namin kanina at ipapadala din natin agad ang kasagutan o response ng COMELEC sa naturang liham sa atin ng Office of the President. He added. Sa bandang huli, kung ano man naghahanda ang COMELEC sa ating barangay and SK elections kung ito ay matutuloy sa December 1. Sabi niya. Sinabi namin na hard pressed ang COMELEC sa panahon dahil sa kami ay nandoon sa paghahanda sa Bangsamoro parliamentary elections na tuloy. Once the bill is signed by the President into law, the barangay and SK elections will be held on the first Monday of November 2026. So, araw ng mga patay. Mga idol at mga bayan. First Monday of November 2026. Pitsa dos. It will also make the BSK officials term of office to 4 years from the current 3 years. COMELEC earlier adjusted the procurement process for the metal ballot boxes for the manual voting and deliveries for the election paraphernalia due to developments. Ayan. So, ang pinakapunto po dito, mga idol at mga bayan, ay parang humihingi ng advice yung ating pong Pangulo kung pipirmahan ba niya o hindi. Humihingi siya ng advice sa COMELEC kung ano yung masasabi ng COMELEC. Hinihingi yung panig ng COMELEC about po dito sa barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. So sa tingin ko mga idol at mga bayan, naguguluhan din yung ating Pangulo kung pipirmahan niya o hindi
nagdadalawang isip yung ating pong Pangulo, mga idol at mga kabayan. So, abangan po natin kung ano ba yung sagot ng COMELEC dito. Kasi nag-response agad yung COMELEC. Ang sabi nila, nag-response agad sila at ipinadala agad yung kanilang sagot doon po sa opisina ng ating pong Pangulo. So yan po yung aabangan natin mga idol at mga bayan kung ano yung naging sagot ng COMELEC doon po sa liham ng ating pong Pangulo. So hanggang dito na lang po muna mga idol at mga bayan yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po at ingat po tayong lahat. Salamat po.